Samantala, moratorium para sa emergency loans ng Government Service Insurance System ating pag-uusapan kasama si Ma'am Marge Murillo, Vice President ng Corporate Communications ng GSIS. Ma'am Marge, magandang tanghali po. Hello, ma'am. Baka po nakamute pa po kayo, ma'am. Magandang tanghali, si Kuweng. Ayan, okay na po ba? Yes. Ayan, magandang tanghali. Magandang tanghali, Ase Kuweng, and salamat po sa pagpapaunlak, no, para sa interview na ito. Una po sa lahat, ma'am, ano po yung dahilan ng moratorium para sa emergency loan para sa mga miyembro at pensyonado na naapektuhan ng Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan? Hello, ma'am. Intindihan po ng GSIS Board and Management, no, yung sakuna na sumalanta na nasalanta ng Bagyong Tino at Uwan magkasunod back to back, at ito po ay hindi biro, kaya sa panawagan ng ating Pangulo na mag-adapt tayo ng whole of government approach, ay yan po ang response ng Government Service Insurance System para makapagbigay po kami ng agarang financial relief sa aming mga miyembro at pensyonado na nasalanta ng Bagyong Uwan at Tino po. Ma'am Marge, ilan po ang tinatayang bilang ng mga miyembro at pensyonado na makikinabang po sa ipinatupad din yung grace period? Lahat po na nag-avail, Director Sherry, lahat nag-avail ng emergency loan na na-approve noong November 7 onward, tatakbo po ang programa hanggang February 7, 2026. Lahat po ng mag-a-avail at maa-approve sa ilalim ng programa ay kabilang po dito sa aming tinatawag na 3 months grace period na emergency loan. Ang ibig sabihin po, hindi na nila kailangan automatic na po ang kanilang pag-apply, hindi na po nila kailangan pang separate application, basta po sila ay na-approve ng kanilang emergency loan ay na-approve November 7 onward, pasok na po sila dito sa ating 3 months grace period. So, ma'am, paano naman po makatitiyak yung mga miyembro na sakop sila nitong 3 buwang palugit? May particular po bang listahan ng mga lugar na kwalipikado? Naku, ASEC, dahil ang declaration ng Pangulo ay nationwide, state of calamity, at ang ating mga miyembro at pensyonado na nakatira sa mga apektadong lugar na nasalantama po dito, no? Ang importante lang po, ASEC, no, paulit-ulit po naming nire-remind ng aming mga members, active members na mag-a-avail ng emergency loan, kailangan po naming matanggap ang approval ng kanilang agency authorized officer, at kung ito po ay natanggap namin ng umaga, hindi pa po tapos ang hapon ay maire-release or maiki-credit na po sa kanilang account ang kanilang emergency loan. Ma'am Marge, may epekto po ba yung palugit na ito sa interes o sa kabuuang halaga po ng loan na kailangan bayaran sa hinaharap? Wala po, Ma'am Cheryl, no? Wala po tayong patong na interest on interest charges dito po sa pagpapatupad ng grace period, kasi parang in-extend lang po naman talaga natin ng 3 buwan yung term ng kanilang loan, dahil naiintindihan po natin na dapat wag muna nilang isipin kung magbabayad ba sila ng loan. Dapat makafocus po sila sa kanilang pagbangon or recovery, at yung kanila pong emergency loan na mahihiram ay makakatulong sa pagkukumpuni ng or pagbili siguro ng mga bubong na natanggal, pagkukumpuni sa kanilang bahay or sa kanilang livelihood. Makapagbigay po kami ng ginhawa para sa mga nasakuna naming sa mga nasalanta naming miyembro at pensyonado. Ma'am, para po sa mga miyembrong nais mag-apply ng emergency loan, ano po yung mga proseso at yung mga dokumentong kailangan nilang isumite? Gaano naman po kabilis? Yung sinabi nyo kanina, umaga hanggang hapon, guaranteed po yun.
Guaranteed po yun, ano, for as long as ASEC, meron kaming natanggap na approval ng aming agency, ng kanilang agency authorized officer. Bakit po? Kasi po yung tinatawag nating AAO or agency authorized officer, sila po ang nakakaalam ng mga loan deductions ng ating active members at kailangan pong i-retain yung 5,000 net disposable income sa kanila pong matitirang sweldo para po may panpustos naman po sila. Ngayon, yung tungkol po sa tanong ninyo na requirements, mag-fill up lang po sila ng form. Hindi na po nila kailangang umalis sa bahay nila for as long as they have an internet connectivity po, ay pwede na silang mag-apply dun sa aming GSIS mobile application, GSIS Touch app po. At yan po ay very convenient. Dun po nila pwedeng i-apply at kailangan lang po, ano po ba yung mga eligibility requirements? Sila po ay dapat active member, wala po silang admin or criminal case, hindi po sila naka-leave without pay, at gaya nga po ng nasabi ko kanina, dapat po may matitirang 5,000 sa kanilang sweldo dahil nakasaad po ito sa batas. Ma'am, may plano po ba ang GSIS na palawigin pa itong programang ito kung sakaling hindi pa rin po nakakabawi yung mga miyembro sa mga darating na buwan? Ma'am Cheryl, gaya nga po ng sabi ko kanina, hanggang February 2026 po na itatakbo namin ang programa, no? At kung sakali naman pong kailangan pang habaan o palawigin, ay amin naman pong i-recommend yan sa aming governing board, no? Sa amin pong Board of Trustees. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Marge Horillo, Vice President for Corporate Communication ng GSIS.